kay BP Sara. Ito po si BP Sara po nagsabi nito na BP Sara ay bukod sa sinabi niya na nag-commit si BBM ng multiple impeachable offenses. Mamaya po, magbibigay tayo ng halimbawa. Sinabi rin po ni BP Sara na asal, addictus itong si BP Sara Duterte. Ayan. Ganyan daw po, no? She also remarked that President's behavior resembles that of a drug addict. Ilayo muna natin, wag muna natin in general po. Tignan po natin kung ano po ang ugali ng isang drug addict. Kayo, siguro naman may mga kapamilya kayo o may kakilala kayo, kapitbahay. Ano po ba ang mga katangian ng mga drug addict? Yan, sumagot kayo. Wala muna tayong mga pinatutunguhan. Yung addict lang po mismo. Yung pag sinabing addictus, ano po ang pumapasok sa utak ninyo ng mga ugali nila? 'Di ba? Una, di mo na mapagkakatiwalaan yan. Yung mga addictus po ba, mapagtitiwalaan mo? Meron na po silang di ba? Hindi na po nila alam kung ano po yung tama at mali. Yung tingin nila minsan na tama, hindi po yan tama sa tingin ng lipunan. O kadalasan po sa mga addictus, pag wala na pong panggamit, ano pong ginagawa? Pag wala na pong mga addictus na panggamit sa kanilang pantustos, sa kanilang panggamit, ano po ginagawa na? Praning. Mahilig magbenta ng mga gamit. May kakilala nga ako po, ubos na yung gamit Wala nang maibenta Wala nang maibentang gamit. 'Di ba? Benta ng gamit. Kupit. Una, kupit-kupit lang. Pag nakahalata na yung mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, lagi ako nawawalan Naitago na yung pera. Kawatan na yan. Mga na yan, mga maliliit lang muna. Ang una mga binibenta, yung mga madaling isanla Maiwanan nyo ng cellphone, benta yan. Mga alas, naubos na yung mga alas. Papalaki na ng palaki. Stereo, rep. Pagising mo sa umaga, wala ka ng rep. Ang malupit, minsan, bubong na. Mga bubong na yung tinitinda di ba? Ngayon, nagtataka po ba kayo? Bakit ngayon sa Pilipinas, naibenta na lahat? Naibenta na yung mga ginto natin, alas. Nautangan na natin ang dapat utangan. Lahat po ng mga nakikitang pondo, may pondo yun, 107 billion. PDIC, may pondo yun. PhilHealth. Nenokin na yan lahat. Usay-usayan nyo naman. Nakakadiri naman yung mga ready na. Tignan nyo kung gaano po kahihina yung napapadalang troll sa akin. Ito po mga mga argumento. Ready na si Sara maging toda president. Taasan nyo naman yung level nyo. Opo, alam ko po. Pasensya na po. Nakikiusap po ako sa mga handler nito, mga trolls. Pwede ba, galingan nyo naman yung mga pinadadala dito. Pinatatawa nyo lang ako. Ito po, meron. Ang kuya ko addict, nagbebenta ng gamit, lagi nagsabi ng magbabago na, ayaw na mag-addict. Di mo makita sa bahay, pero pag may kailangan, bumabalik. Salamat kay PRRD, nagbago kuya ko. Ayun, nagbago naman pala. Nina Sarko. Kita nyo naman Magbenta ng kahit na anong gamit. Hindi ba? Napupunan nyo ba? Ano na mga naibenta natin? Diyan, dami na pong gamit na naibenta natin. Alam nyo po yung huli, nung last year, binabanatan ko yan Ang mga binibenta na pong gamit, ang mga binibenta na po yung mga lupa na
as little as yung kasing liliit na po na mga 200 square meters na pag-aari po ng Pilipinas ng mga lupain. 200 square meters na pag-aari ng Pilipinas. Binibenta. Grabe talaga tong gobyerno na to eh. Hindi po talaga matatagalan ng pag-aari yung mga adik. Pero kaya kung isasalpak mo yung kaugalian ng adik sa nagaganap sa Pilipinas ngayon, may pagkakaiba ba? Di ba? Pag nakakita ng pera po, walang kahit na yan po ay emergency po ang paggagamitan. Halimbawa, nangutang ka ng pera. Inilagak mo dahil yung anak mo nasa nangutang ka tapos nilagay mo lang saglit sa aparador. Nagluto ka lang ng tanghalian. May pumasok na kamag-anak ang adik. Pang-emergency na yun, ilalabas mo na yung anak mo, hindi mo mailabas dahil ikaw ay walang perang panlabas sa anak mo sa ospital. Nakautang ka. Alam po na pang-emergency yun. Nilagay mo lang dun sa maya-maya, nalingat ka lang ng konti, nawala na. Tinira na ng adik. Hindi ba ganyan? PhilHealth po ang PhilHealth budget po, para po yan sa mga may sakit. Para po yung may mga sakit nating kababayan na mahirap, maipagamot po nila. Emergency situation. Yung mga mahirap, hindi naman po tayo mahilig sa ospital eh. Tama po ba? Kung tayo po ay hindi na talaga natin kailangan, talagang hindi na kaya, tsaka lang po pumupunta sa ospital ang mga mahihirap na tao. Kaya pag kinumpara nyo, yung description po ninyo, kung ano ang description ninyo ng adik, binibenta lahat, lahat ng perang nakikita, kahit pang-emergency yan o kahit may ibang paggagamitan, kinukuha, nininenok, di ba? Yan yung adik eh. Ngayon, ikumpara nyo sa Pilipinas. Kumusta naman hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Hindi ako adik Sino masabing adik ako? Hindi naman nakikita ba sa mukha ko na adik ako? Wala makakapagsabi na adik ako. Sino masabing adik ako? Yun po ang pangunahin. Hindi naman sayang. Pasensya na kayo, ngayon lang nga ako naglilibang. Gusto niyo pa akong awatin. Sino masabing adik ako? Hindi naman yata ako adik. Hindi naman halata na adik ako. Bakit naman? Diba? Sinungaling. Yan yung mga katangian ng adik eh. Yung tinutulungan mo na, ikaw pa masama. Di ba? Ayan po ang sinabi ni BP Sara. Ang galing ng pasakani. Yan po ang sinabi ni BP Sara. Ito po. The president's behavior resembles that of a drug addict. Hindi po ako nagsabi niyan, si BP Sara. Pero yung mga sinabi niyo po na tungkol po kay BP Sara ay sa mga addict, parang nahahawig po sa nagaganap sa Pilipinas. Benta ng benta, no? Nakaw ng nakaw. Ugali po ng mga addict. Pero particular to sinabi ni BP Sara eh. According to BP Sara Duterte, gaslighting is a characteristic response of individuals addicted to drugs, referring to how President Marcos allegedly gaslighted his sister, Senator Amy Marcos. Yan daw po ang isa sa mga katangian ng mga addiksyones, no? Nagagaslight. Parang yung sinasabi niya na hindi na namin kilala, hindi siya ang aking kapatid. Mukhang malala, parang binabaliktad yung pangyayari. Imbis na siya yung inaakusahan na addictus, biglang pinapasa niya kay Amy.
na parang hindi na normal. Hindi yan yung kapatid ko. Hindi ganyan yung kapatid ko. Na nag-aalala na kami. Si BBM pa nag-alala kay Amy. si BBM pa nag-alala kay Amy, no? Nag-aalala na kami baka kung ano na nangyari sa kanya. Alam niyo yun? Ganun po kasi yung gaslighting, you know?